AI ang gumagawa ng open world games? Sa video na ito, tinitingnan natin ang Game Gen O, isang makapangyarihang AI model na binuo ng Tencent. Isipin mong kaya mong gumawa ng buong open world games. Kumpleto sa mga karakter, kapaligiran, kilos, at mga pangyayari, gamit ang kapangyarihan ng artificial intelligence. Paano kung ang malalawak na tanawin ng paborito mong video games ay hindi na ginugugulan ng maraming taon, kundi nalilikha agad-agad ng AI? Kaya, ano nga ba talaga ang Game Gen O? Sa pinakaubod nito, ang Game Gen O ang kauna-unahang diffusion transformer AI model na sadyang dinisenyo para bumuo ng open world video games. Binuo ng Tencent, nakatuon ang modelong ito sa paglikha ng game content gamit ang AI. Pinapayagan ang mga user na gumawa ng mga karakter na may natatanging katangian at pag-uugali, mga nakakaingganyong kapaligiran sa iba't ibang estilo at genre, at mga aksyon at pangyayaring nagpapabuhay sa mundo ng laro gamit ang generative AI. Sa madaling salita, ang Game Gen O ay kasangkapang maaaring gamitin ng mga developer upang gamitin ang AI sa paggawa ng masalimuot at dynamic na game worlds. Ngayon, talakayin natin ang ilang mahahalagang tanong tungkol sa Game Gen O. Una, maaari ba nating kontrolin ang karakter gaya ng tradisyonal na laro? O ito ba ay gumagawa lamang ng mga video na parang gameplay? Sa kasalukuyang kakayahan, pangunahing lumilikha ang Game Gen O ng mga video na ginagaya ang gameplay mula sa mga open world games. Hindi ito katulad ng real-time player control gaya sa tradisyonal na mga laro. Gumagawa ito ng mga predefined na sequence based sa mga prompt at gumagamit ng AI para gumawa ng video content na kahawig ng game footage. Ngunit hindi ito lumilikha ng executable game code. Ang focus ay nasa visual generation, hindi sa game logic. Gayunman, hindi lang static assets ang kayang likhain ng model na ito. May kaunting antas din ng interactive control. Ang paper na inilathala ng mga developer ay nagpapakita ng ilang level ng interactive control, tulad ng simpleng galaw, pakaliwa o pakanan. Kaya't hindi pa ito ganap na sopistikadong control mechanism. Pero sa hinaharap, maaari itong umunlad upang pahintulutan ang mas direktang control. Maaari ring impluwensyahan ng mga developer ang mundo ng laro sa real time. Halimbawa, kung i-prompt mo ang model na gumawa ng medieval knight na naglalakad sa masukal na gubat, kayang gawin ito ng model. Bagaman hindi pa ito ganap na playable game engine, kayang tularan ang mga eksenang gaya sa gameplay na maaaring impluwensyahan. Sunod na tanong, AI Roblox ba ito? Maaari ba tayong gumawa ng sarili nating mga laro gamit ang AI? Bago ka humiling ng public release para makapagsimula sa paggawa ng sarili mong laro, hindi pa ito katulad ng Roblox sa ngayon. Isa itong core science project at tech demo na napakahalaga. Maaari itong maging pundasyon ng mga karanasang gaya ng Roblox sa open world setup. At sa totoo lang, magkaiba rin ang mga layunin ng Roblox at Game Gen O. Ang Game Gen O ay nakatuon sa AI-assisted game development. Pangunahin para sa mga developer at game studios na nais gamitin ang AI para sa mataas na kalidad na video game generation. Samantala, ang Roblox ay community-driven at nakatuon sa madaling paggawa ng laro para sa lahat kabilang ang mga bata o baguhan. Ang Roblox ay mas parang social platform na naghihikayat sa mga user na gumawa ng laro kahit walang malalim na kaalaman sa programming. Parehong mahalaga ang dalawang approach na ito at may ilang pagkakapareho. Lalo na ngayong interesado rin ang Roblox sa paggamit ng AI sa kanilang game engine gaya ng karamihan ngayon. Kaya, may maraming posibilidad sa pagsasanib ng mga modelong ito. Kaya bakit malaking bagay ang Game Gen O? Ito ay malaking hakbang pasulong sa kung paano natin nililikha ang mga laro, lalo na ang open world games. Tradisyonal na nangangailangan ang game development ng matagal na rendering process at malawakang manual na paggawa. Ang Game Gen O ay nag-aalok ng AI-driven na alternatibo na maaaring pabilisin ang paggawa ng laro at bawasan ang gastos. Sa pamamagitan ng AI, maaaring mas gawing accessible at efficient ang game development. Walang duda na mag-i-integrate ang mga ganitong tool sa mga umiiral na game engine na nagbibigay ng real-time asset generation at adaptive storytelling na tumutugon sa kilos ng manlalaro. Ang mga aksyon mo sa laro ay maaaring lumikha ng bagong mga kabanata o mapa na naiiba sa karanasan ng ibang manlalaro habang nananatiling makabuluhan at konektado ang kabuuang kwento. Tinitiyak nito na ang mga mapa at misyon ay hindi random, may saysay sa naratibo, ngunit may kanya-kanyang twist para sa bawat manlalaro. Pinapadali rin nito ang proseso ng development. Binibigyan ng kapangyarihan ang maliliit na team or individual creators na bumuo ng mga masalimuot na open world games.
Hinahamon nito ang paraan ng storytelling, mechanics at pagdisenyo ng kapaligiran na tunay na nakakaintriga. Sa esensya, maaaring baguhin ng modelong ito ang paraan ng pagbuo ng video games na binubura ang linya sa pagitan ng paglikha at simulation. Isa itong maagang hakbang patungo sa pagbuo ng simulated worlds gamit lang ang isang prompt at maaaring mauwi sa prompt your own open world game. Maaari rin itong tingnan sa isang cross-disciplinary na pananaw. Maaaring magbukas ito ng bagong landas sa virtual reality o filmmaking. Isipin mong nagdidirehe ka ng mga karakter sa isang virtual world na binuo mo mismo gamit ang AI. Para maisakatuparan ito, bumuo sila ng unang open world video game dataset. Ang tawag dito ay All Game Data, isang malawak na koleksyon mula sa mahigit 100 na next-gen open world games gamit ang data pipeline para sa mahusay na pagsasala, pagsusuri at paglabel. Mayroong mahigit 32,000 video clips mula sa local game engines at internet. Bawat video ay mula ilang minuto hanggang ilang oras ang haba. Tampok sa dataset ang mahigit 150 next-gen games mula sa iba't ibang genre, RPGs, FPS, racing, puzzle at marami pa. Saklaw din nito ang iba't ibang perspektibo, first person, third person at estilo, gaya ng realistic, Eastern traditional, cyberpunk, post-apocalyptic at Western fantasy. Matapos ang 6 na buwang pagpili na kinabibilangan ng mga eksperto at advanced model algorithms, na-curate ng Tencent ang mahigit 4,000 oras ng high-quality video clips. Bawat segment ay tinaguri ang anotado gamit ang GPT 4.0, kaya't napakayaman nitong source ng labeled data para sa training at validation. Dahil ang Game Gen O ay sinanay gamit ang data mula sa umiiral na mga laro, may mga tanong tungkol sa copyright at intellectual property. Sana ay matugunan ito ng mga developer. Kasama rin sa ipinakita ng Tencent ay isa pang game engine na tinatawag na GeneX. Isa rin itong engine na gumagamit ng generative AI. Halimbawa, kayang magdisenyo ng 25 square kilometer na lungsod, kumpleto sa road network, sa loob lang ng 25 minuto, kumpara sa ilang araw ng manual na paggawa. Kaya, ano sa palagay mo tungkol sa Game Gen O? Maaari ba itong maging simula ng bagong panahon kung saan ang mga laro ay hindi lang nilalaro kundi ginagawa rin gamit ang AI? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Sana ay nakatulong ng malaki ang deep dive na ito para sa iyong pag-unawa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating fast-growing cyber jungle community. Kita-kits sa susunod!